Malapit noon, galit pala sa mga duwag. Sa Revelation chapter 21 verse 8, ang unang-unang itatapon sa impyerno sa huling araw, duwag. Pumapangalawa na lang yung mamamatay tao, sumasamba sa Diyos-Diyosan. So, ibig sabihin, mayroon pa ring itatapong sa impyerno na naglilingkod sa Diyos, kaya lang duwag. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Isus, sa pangaladalangin ng hinirang propeta sa aling kapanahonan, aming kagalang-galang at pinamahal na Pastor Will Salmeda, hallelujah, kami pinagsusumamo sa iyong malapit noon, hallelujah. Ikaw Diyos, hallelujah, magbukas sa paunawa ng bawat isa, langisan mo, malapit ng banal salita. Ikaw, Diyos, magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Hallelujah. At sa iyong dakilang pangalan na kayo sinasaway. Ano mang gawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at pagkailangan lumayan sa aming kalagitnaan. In Jesus' name. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, the end-time prophet of our loving God, our beloved noble evangelist, Pastor Will D. Estrada Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved noble assistant pastor, Lina C. Almeda. And I also greet the whole family of beloved pastors, inyong lahat minamahal makapatiran, to our beloved visitors, galing po ng Cavite at Manila, sa aking mga kasamang mga magagawat mangaral, magandang madaling araw na po sa lahat minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Buksan po natin minamahal ang ating pong mga Biblia. Hallelujah. Dito po sa Mateo Kapitulo 14, versikulo 31, sundan po sa Mateo 17:17 at Marcos 4:40. Ito po minamahal ay patungkol sa sinasabi ng Bible, yung tinatawag na pag-alinlangan or doubt. Ang mga lingkod ng Diyos, they were rebuked by Christ because of their doubt. So sabi nga minamahal, ng palagi po nating naririnig, doubt your doubts. Pagka kayo po ay nag-alinlangan na, kailangan mag-alinlangan kayo sa pag-alinlangan ninyo. Amen. So sabi po dito, minamahal, Peter, sinking in the sea, was rebuked by Christ because of his doubt. Matthew chapter 14, verse 31. Ating pong basahin sa Tagalog. Dito sa Ebanghelyo ni Mateo 14:31. At pagkadakay iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. At sa kanya'y sinabi, O ikaw nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. No? And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto Peter, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Bakit ka nag-alinlangan? Kasi palubog na si Pedro, minamahal. No? Nung nakita niya ang malapit naglakad sa dagat, gusto din ni Pedro na mangyari din sa kanya. Nung sinubukan niyang maglakad, nung una, hindi siya lumubog. Pero nung nagkaroon na siya ng doubt, palubog siya, minamahal, at hanggang malunod na siya, iniligtas siya ng mahal na Panginoon. So, ang aral po doon, huwag po tayong mag-alinlangan. Walang imposible sa mahal na Panginoon. Amen. So, siya po ay pinagalitan. No? Nirebuke siya. Oh. So, normal po minamahal na tayo po ay nire-rebuke dahil gusto ng malapinoon, patuloy tayong gagamitin niya sa kanyang banal na ubasan. Amen.
At dito po minamahal ang kanya pong mga alagad, nirebuke din po niya minamahal dahil nung sila po'y nanalangin, hindi po gumagaling yung may sakit. 17:17 ng Matthew. Dito sa 17 din ng Mateo. At sumagot si Jesus at sinabi, O lahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin niyo siya rito sa akin. Amen. Oh, sabi ng mahal na Pinoon, then Jesus answered, said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? Lahing walang pananampalataya at taksil. Pag wala pala tayong pananampalataya, minamahal na wala tayong pananampalataya, pinagtataksilan na natin ang mahal na Pinoon. So, hindi po nalulugod ang mahal na Pinoon doon. Tayo po'y pinaalalahanan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Naalaala ko nung kami ay nasa loob ng kampo ng Abu Sayyaf. Nung inutusan ako ni Mahal na Pastor na basahin yung Isaiah 54:17 sa harap ni Commander Robot, minamahal, napansin ng Mahal na Pastor na nag-alinlangan ako. Dahil nung sinabi niya, basahin mo, Isaiah 54:17. Nagtanong lang ko kay Mahal na Pastor, sabi ko, Mahal na Pastor, bakit? Natatakot ka? Sabi ni Mahal Pastor, huwag kang matakot. Ikaw ang pinili ko na spokesman dahil alam ko, matapang ka. So dahil doon, minamahal na review ko ni Mahal Pastor, natauhan ako na hindi pala tayo dapat matakot. At tama nga, nung binasa ko yung Isaiah 54:17, ang nasa isip ko, doon na mag-umpisa, napapatayin kaming lahat. Pero hindi pala. Nung binasa ko yun, doon nag-umpisa, na kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. At nung natakot na, at sinabi ko kay Malapastor, nung nagalit na sila, sabi ko, Malapastor, nagalit sila. Sabi ni Malapastor, bumalik ka at pagalitin mo pa. Basahin mo, Isaiah 41:10-13. Ay, mas matindi na po yun. Dahil nakalagay doon, ang mga kaaway ay magtatago. Silang lahat na galit sa'yo ay papanaw. Nagsayin na talaga si Mujib Sosokan, pugot ng ulo. Pero ganon pa rin. Lalo kaming iningatan ng ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So, ang importante lang, minamahal, huwag tayong matakot. Amen. Kung pagka tayo ay pinapagalitan, kung tayo ay nare-rebuke, ibig sabihin, gagamitin pa tayo ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Sa Marcos 4:40, the disciples in the storm. So, nung nakita nila na may bagyo at natulog ang mahal na Pinoon, ginising nila ang mahal na Panginoon, natakot sila malunod at sila po ay na-rebuke din. Atin pong basahin. Dito sa Ebanghelyo ni Marcos 4:40. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangatakot? Wala baga kayong pananampalataya? Ayun. Bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya? So, ang sukatan po, minamahal, kung may pananampalataya tayo o wala, kung naramdaman na natin yung takot. Pag naramdaman na po natin ng takot, ibig sabihin, humihina na po yung ating pananampalataya. O totally, wala na tayong pananampalataya. So sabi ng Malapin, ba't kayo natakot? Wala na ba kayong pananampalataya? So pag mayroon kang pananampalataya, katulad ka ni Apostol Pablo, sabi niya, para sa akin, ang mabuhay para kay Kristo, ang mamatay pakinabang. Everybody say, praise the Lord.
Naalaala ko nung nasa Tugigaraw pa ko minamahal, dinala ko si Brother Dan, yung my co-preacher, beloved ordained preacher Danny Austria. Dinala ko sa Sinundungan Valley yan. Siya yung nag-preach doon. Kaharap yung mga NPA sa Sinundungan Valley. Gabi yun, minamahal. Talagang pagkatapos siya mag-preach, sabi ng mga NPA na naglaylo, parang nagising kami Parang nabuhayan daw sila ng loob. Yung natulog nilang katapangan, parang nagising sila. Pero hindi nila alam yung pagkagising nila, hindi po minamal para mag-rebuild sila uli, kundi para maglingkod sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, yun pala ang kailangan, no? Sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, kailangan tayo ay walang takot. Amen. Dito sa Isabela, mayroong commander dyan na sabi nung kanyang pamangkin na NPA sa akin, Brother Dan, mag-ingat-ingat ka. Yung commander ng NPA na kamag-anak ko, sabi nila may panahon daw na matiyempuhan kanila. Kasi galit sila doon sa leaflets na beware communism is satanism. So ako naman, minamahal, nung kininto niya sa akin yon, parang kinabahan ako ng konti. Sabi ko, ibig sabihin, sinusundan na pala ako. Hindi ko mahalap yun, ikaw nang bahala. After mga ilang buwan, nabalitaan ko, nahuli. Nasa kulungan. Pinuntahan namin sa kulungan. Bible study. Ngayon, kasama na natin nagpupuri sa mahal na Panginoon. Talagang paggawain, panay pahid ng luha yung commander na yon. Siya na ngayon ang tumutulong. Pag after ng gawain, nagbibigay ng, kasi nagdadala tayo ng biskit at saka juice. Nagdi-distribute siya ng biskit at juice sa mga kapwa niya preso. Pagpasok, talagang seryoso yan, nakataas ang kamay. Pag solemn, talagang panay-pahid sa kanyang mata. Hindi po basta-basta makonverte yan, minamahal. Yung kanyang beloved husband ay NPA commander din. UPians, nag-aral sa UP Diliman. Hindi basta-bastang mapaamin. Hindi basta-bastang maniwala sa Diyos. Yung bago ngayong nahuli, regional commander, bagong nahuli si Kahinre. Nung sinabi ni Brother Danny Bautista na mayroong bagong commander, sabi ko, ituro mo sa akin, kausapin natin. Kinausap ko, minamahal. Ngayon, dumadalo sa ating Bible study, nagpapalihans, tumanggap na rin sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, palagi kong maalala yung rebuke sa akin ng malapastor, huwag kang matakot. Amen. Sabi niya, pinili kitang spokesman dahil matapang ka. So, ang mahal na Panginoon, galit pala sa mga duwag. Sa Revelation chapter 21 verse 8, ang unang-unang itatapon sa impyerno sa huling araw, duwag. Pumapangalawa na lang yung mamamatay tao, sumasamba sa Diyos-Diyosan. So, ibig sabihin, mayroon pa rin itatapong sa impyerno na naglilingkod sa Diyos, kaya lang duwag. Ayaw na malapinon yun. Ating pong basahin. Revelation chapter 21, verse 8. Dito sa Apokalipsis 21:8, ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya. Yung hindi mananampalataya, pangalawa na lang yun. At sa mga kasuklam-suklam. So mga abominable, yung mga hindi sumusunod sa kabanalan. At sa mga mamatay tao. Yung mga murderer. At sa mga mapakiapid. Yung mga adulterer. At sa mga manggagaway. Manggagaway, yung mga may mga gayuma-gayuma. At sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Idolaters.
At sa lahat ng mga sinungaling, mga liars. ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagdiningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Everybody say praise the Lord. So, mayroon pong nailagay dyan yung duwag. Yung pagiging duwag, minamahal, kuminsan hindi natin iniisip na kasalanan pala yun. Parang iniisip natin yung pagiging duwag, siyempre nag-iingat. Nag-iingat ako. Baka matyempohan, parang gano'n ba? Halimbawa, mayroong mga taong gusto na malapit, sharean mo ng gospel. Natatakot ka dahil professional. Natatakot ka, baka may tanong, hindi ka makakasagot. Kumbaga, napasukan ka ng takot. Yung takot na yon, isang palatandaan na yun na nakukulangan ka na ng panampalataya. Naranasan ko yan nung baguhan pa ako dito. Estudyante pa lang ko sa Benguet State University. Binibigyan kami ng leaflets kasi mayroong extension crusade sa Borham Park. Habang daladala ko yung leaflets sa campus, namimigay ako. Lahat ng makasalubong ko, makasabay ko sa paglalakad, binibigyan ko. Pagdating ko sa unahan, mayroon akong nakasalubong, naka-Amerikana. Pagtingin ko, parang professor yata to kasi may puti na sa ulo. Naka-Amerikana siya. Hindi nga ako nagkamali. Isa siyang professor. Hawak-hawak ko na yung leaflets. Nung akma ko nang ibigay sa kanya, kinabahan ako, natakot ako, nahiya ako, hindi ko tinuloy. Nung nasa likod ko na siya, paglingon ko, huminto siya. Para bang gusto niyang kunin yung hawak-hawak ko. Paglingon ko, minamahal, parang may bumulong sa akin, ibigay mo. Kaya lang talagang nahiya ako, hindi ko na binigay, tumuloy akong maglakad. After mga ilang araw, kasi kinalingguhan, crusade yon. Pagkasunod linggo, nung pumasok ko sa high school, sabi ng classmate ko, punta tayo sa College of Agriculture kasi may professor na namatay. Sabi ko, anong sakit? Cancer. Okay, punta kami. Nakalinya. Para sisilip doon sa kabaong. Naku, minumal, nung time ko na, nung ako na yung sisilip, pag dungaw ko sa kabaong, parang sampal sa akin, nahiya talaga sa malapinon. Pagdungaw ko sa kabaong, yun po yung nakasalubong ko. May sakit pala siya na cancer. Habang nakikita ko siya na nasa kabaong na parang may bumubulong sa akin, hindi mo kasi binigyan ng leaflets yan. Hindi mo siya inimbita sa krusada. Para akong nahiya sa mahal na Panginoon, minamahal. Parang naramdaman ko, duwag ako. Kasalanan ko. Siguro, kung naibigay ko yung leaflets na yon at dumalo siya sa krusada, baka buhay pa itong professor na to. Everybody say, praise the Lord. Oh. So, imagine yun, parang halos isang buwan yun, hindi ako makatulog. Nakukonsensya talaga ako noon. Dahil, bakit hindi ko naibigay yun? Halos lahat binigyan ko. Pero yung professor na yun, parang nag-aalanganin ako, parang may pumigil na nahiya ako, minamahal. At hindi pala nalugod ang mahal na Panginoon pag ganoon. So tayo, huwag po tayong mahiya, mag-share, mangimbita. Amen? Everybody say praise the Lord. Kasi baka magalit ang mahal na Panginoon sa atin pag hindi po natin magawa ang mga bagay na yan. Palakpakan natin lang ating mahal na Panginoon, minamahal. Sabi dito sa Lucas 24:25, the two on the way to Emmaus. Ating pong basahin. Dito sa Lucas 24:25. At sinabi niya sa kanila, o mga taong haling, at makukupad ang mga pusong magsisampalataya sa lahat ng salita ng mga propeta. Amen. Then he said unto them, O fools, and slow of heart to believe all
that the prophets have spoken. Kasi hindi sila naniniwala na ang mahal na Pinoon ay nabuhay muli sa mga patay. So, nirebuke sila, no? Haling o mangmang. Hindi kayo naniniwala sa nakasulat sa mga propeta, sinulat ng mga propeta. So, wag po nating pagdudahan ang lahat na nakasulat sa kasulatan dahil ito po minamahal ay matutupad. Amen. Everybody say praise the Lord. Katulad ng rapture, yung iba hindi na masyado naniniwala. Unti-unti na sila, parang wala yatang rapture. No? Mayroon akong katsat na ibang mananampalataya, hindi daw totoo ang rapture. Ang paniniwalaan niya, second coming lang, pero wala daw rapture. Nung binigyan ko ng verse, sinabihan pa ko, mayroon ba nakasulat doon, rapture? Kumbaga, word for word, yung talagang salitang rapture, yung quote away, yung sinabing quote away doon, sabi niya, hindi naman rapture yan. Kaya yung word na rapture, yung mga pilosopo na tao, parang, paano ko maniwala sa Bible? Wala namang nakasulat sa Bible na Bible. Wala dong bersikulo from Genesis to Revelation na mayroon nakasulat na Bible. Ang nakasulat dyan, Scripture. So talagang idadaan ka sa filosofiya. Wala dong rapture. Minamahal, maniwala tayo at hindi, mayroon. Amen. Maniwala tayo at hindi na may Diyos, may langit, may Satanas, may impyerno, mayroon talaga. Palpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Oh, yung nakausap ko kanina na nag-convert to Muslim, si Brother Marlon. Nandito ba yun? Brother Marlon Alvarado ba yun? No? Na-convert siya sa pagka-Muslim. Alvaro. Marlon Alvaro. Nakausap kami. Talagang seryoso na siya. Nung napunta siya sa Saudi, nagsamba na siya sa mga mosque doon. Ang gaganda ng mga chapel ng Muslim eh. Kung mayroon ka nakikitang mga magagandang mga templo dito sa ibang relihiyon, wala yan. Pagdating mo sa Middle East, yung mga templo doon, ginto pa yung matulis doon sa atip. Totoong ginto yun. Talagang kung ginto, ginto. Kung marmol, talagang marmol. Agaganda. Yung mga chandeliers, milyon ang halaga. Habang siya ay sumasamba doon, may mga pangyayari na madidisgrasya na siya. Instead na Allah yung isigaw niya, in Jesus' name yung sinigaw niya. Nung nagpirito siya ng isda at tumalsik yung mainit na mantika sa mata niya, in Jesus' name, sabi niya. Tapos natulala siya, bakit in Jesus' name? Allah na nga yung tinatawag niya, bakit in Jesus' name? Tapos, yung muntik siya madisgrasya, nakasigaw din siya ng hallelujah. Instead na Allahu Akbar, ano yung isigaw niya? Hanggang kinausap na talaga siya ng mahal na Panginoon. Nag-reveal na talaga ang mahal na Panginoon sa kanya minamahal. So, bumalik siya sa atin. Kasi dati siyang Jesus Miracle Crusade, nanlupaypay siya minamahal. So, sa kababasa niya sa internet about Muslim, nagpa-convert. Pero sa panahon ng kagipitan, si Jesus pa rin ang tinatawagan. At niligtas siya. Everybody say praise the Lord. No? So talagang mapalad siya dahil nirebuke siya ng mahal na Panginoon. Pinaalalahanan siya ng mahal na Panginoon. So ganun tayo. Yan sabi nga natin, ang Diyos natin ay buhay. Amen. Totoo ang Diyos natin. Pag tayo nagkakasala, tinutuwid tayo ng mahal na Panginoon.
Pag tayo'y nakulangan ng pananampalataya, kinokorek tayo ng mahal na Panginoon. Dahil mayroon siyang purpose. Linisin tayo para patuloy tayong gamitin sa kanyang banal na gawain. Amen? Nung pumasok ko bilang manggagawa, minimal, hindi naman ako kaagad naging preacher. Hindi din nila sinabi na maging preacher ako. Basta dumaan ako ng hugas ng plato, kuskus ng kaldero. Sabi nga ni Brother Danny kanina, 2 months pa lang ako sa Manila. Dinala na ako sa krusada. Sa Cebu. Tagahugas pa rin ako ng plato doon. Pinilit nila akong mag-testimony leader sa Cebu Coliseum. Sinabihan ako, Brother Danny, lumuhod ka na. Hindi pwedeng mag-testimony leader na wala kang kulang ka ng prayer. Lumuhod ka na. Sabi ko, bakit ako luluhod? Sa isip ko magsalita lang sa pulpito, iluluhod mo na. I-announcer ako sa sayawan nung panahon ng kabinataan ko. Ako yung ganyan, yung nag-announce, maalala ko, pag marinig ko yan, yan ang trabaho ko dati. Pero nung ako'y tumayo na sa pulpito at magtawag na lang magpatotoo, halos hindi ako makapagsalita. Pinalitan ako minimahal dahil na blanco ako sa pulpito. Nung pinalitan na ako, tuwang-tuwa naman ako. Sabi ko, yan ang sinabi ko Ayaw ko nga sa pulpito Okay na ako doon sa tagahugas ng plato, tagahugas ng kaldero, tagalinis, tagatapon ng basura. Okay na ako doon. Tapos natulog ako uli. Bigla akong nilagnat na nanginginig ako sa grabing lagnat. Nirebuke na ako ng mahal na Panginoon. Doon ako nagsabi, mahal na Panginoon, kung talagang gagamitin mo ako, bigyan mo ako ng karunungan. Ayaw kong magkamali, mahal na Panginoon. Ayaw kong magkamali na pagtayo ko sa pulpito, pagdating ng panahon, hindi ko pala makayanan. Kung talagang gagamitin mo ako dyan, bigyan mo ako ng karunungan. Everybody say, praise the Lord. Awitan po natin ng ating mahal na Panginoon, minamahal. Maraming aanihin, kukunti ang mag-aani. Maraming i-harvest na mga kaluluwa. Panahon na ngayon ng harvest. Nandyan na yung kaguluhan. Hindi na po basta-bastang kaguluhan yan, minamahal. Lalong lumalala, lalong nag-spread ang kaguluhan sa Middle East. Dito sa atin, kahit sa Amerika, na dati tinitingala na parang langit, magulo na rin. Mayroon na rin mga bombers doon. Marami na rin mga nangyayaring hindi nangyayari dati. Huling araw na talaga tayo, minamahal. Nandito na tayo sa huling araw. Anytime, babalik na ang mahal na Panginoon. Bago mangyari yan, bawat isa sa atin ay kailangang magpakatatag sa ating pananampalataya. Magpagamit sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Kung dumanas man tayo ng pagtutuwid, pinaalalahanan tayo ng mahal na Panginoon dahil gagamitin pa tayo ng mahal na Panginoon sa kanyang banal na ubasan. Itaas po ang ating mga kamay. Hallelujah. Praise the Lord. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakaw sa
laging inaasa sa tuwing ay marana. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa pag-ibig mo, lagi ka naman. Ikaw ang laging inaanan. Kalakasan ko'y laging nag-iintay. Sa akin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan. Sa nagtitiwala sa'yo, Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. masamang pagsamba, presensya mo bumababa sa amin laging mananahan tuwing na. Hallelujah. Hallelujah. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Laging inaasa sa tuwing
sa amin lagi Praise the Lord. Hallelujah. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung wala po yung naramdamang sakit, minimahal, itaas po ang ating mga kamay. Ano po ang ating mga kahilingan? Tayo po yung kaisang magnalangin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal namin Panginoong Isus. Minsan pamalapin, humingi po kami ng kapatawaran, sama kami nagkulang, nagkakamali. Ano kami naisip, nagawa, nabanggit namin mga labi na hindi kaya-aya sa iyong padalarapan, sa makahinang na pagbigyan. Patawarin mo kami sa aming makasalanan, malapin noon. Hallelujah. Sa pandalangin namin malapasol, sa padalangin na kanyang buong pamilya, sama-sama po namin sinasaway. Ano mang gawa ng kaaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, demons of incurable sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts, demons of poverty, cast out in the name of Jesus. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Tumayo po tayo, minamahal, bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas po natin ang ating dalawang kamay and let us jump 3 times and shout, Hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Tayo po dumako na sa ating announcement. Ating po Blessed Brother Vinci Dorian. I remember when I stumbled in the wind. You heard my cry, you raised me up again. My strength is almost gone. How can I carry on if I can't find you? But as the thunder rolls, I barely hear you whisper through the rain. I'm with you. And as your mercy falls, I raise my hands and praise the God who gives and takes away. And I'll praise you in this dark, and I will lift my hands, 'cause you are who you are, no matter where I am. And every tear I cry, you hold in your hands. You never left my side, and though my heart is torn, I will praise you in this storm. Oh. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you